Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Maraming po salamat sa masugid na pagsubaybay sa ating Wonder Vlogcaster channel. Ganun din sa ating mga subscribers and viewers at sa mga bago nating mga subscribers, maraming po salamat sa inyo lahat. At of course, sa mga hindi pa ako nakapag-subscribe, meron pong subscribe button dyan, libre po yan. Click nyo po yung subscribe, lalabas po yung bell, and then choose all. Maraming po salamat. Pag-usapan natin itong mga ka-Wonder, na itong, alam natin na itong mga DDS, they are now in a desperate situation. At may kasabihan nga, no? Sabi, desperate times calls for desperate measures. Alam natin yung story, no? When Sara Duterte visited Leni Robredo in Naga, no? Naga City. Because Leni is the current mayor of Naga City. At may mga time na sinasabing magbesi raw yung dalawa. So, napapansin naman natin ngayon mga ka-Wonder, no? Na binabanatan ng mga DDS etong mga pink dilaw. Natawag nilang kain suka, kung ano nung tinatawag nila. Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita nila na wala silang mahihita o makukuha. Dahil alam nila na itong mga grupong dilaw at pink ay intact, hindi nila mabobola. Kaya sabi nga, kung hindi nila mabola, anong gagawin nila? Dahil yan ay magiging risk factor. Risk factor in the sense na this group might collab with the other group. Alam na natin na binabanatan nilang sabay yung pula at dilaw pink. Interchangeably yan eh. Ngayon, syempre alam natin ang kalaban na talaga nila rito ay yung pula, yung Marcos. But since yung Marcos malakas, ano? And during the election, way back 2022, alam natin, di lang 2022, kahit 2016 pa, na ang Marcos at saka itong pink, kay Leni Marcos, ay nagbabangayan. Naglalaban yan. No, at nung pumasok yung 2022 naglaban ulit. But unfortunately to Leni Robredo, she lost against Marcos in the election. 31 people voted for Marcos. That's first, in the history. Na hindi pa nangyari, I think, yung ganyang karami. So, alam na natin, kabi-kabila ang banat, bumabanat si Isko kay Marcos, bumabanat si Pacquiao kay Marcos, bumabanat si Leni kay Marcos, at kung sino-sinong bumabanat kay Marcos. Dahil it only signifies that Marcos is a very strong contender na hindi nila kayang makipag-keep up. Dalawa lang yan. Sabi nga, if you can't beat them, either you join them, or you maximize or intensify yung destroying factors na gagawin ninyo. No? At alam natin itong DDS at pula, no? Actually Marcos is after for peace, no? Pero ayaw nila. So it seems na itong relationship is irreparable mga ka-Wonder. So ang mangyayari niyan, sabi ko nga kanina that the DDS is now in a desperate situation. So alam nila na tagilid si Sara dahil sa mga akusasyon sa kanya, lalo na hindi niya hinaharap. At base sa rating, bumaba po ang kanyang rating. No? Bagamat siya pa rin maituturing na mataas dahil as usual, marami pa rin TANGA at BOBO na DDS. Marami yan. Kapag na-interview mo yan, nakarelax pa yan, nakala mo, alam na alam yung sinasabi. Well, anyway, balik tayo, no? Na malakas itong mga grupo na ito. At alam natin lately, no, na si Isko ay nagiging close sa Pangulong Marcos. Nakita natin, na inaasikaso ni PBBM yung Maynila. We know that Manila is the capital city of the Philippines. And the seat of power is in Manila. Diyan Malacanang na sa Maynila. And si Pacquiao, dati binabanatan niya rin si Marcos, kung ano-anong sinasabi. Pero ngayon, ay close na sila dahil sa ginagawa ni PBBM. Na inuna yung sports na binabaliwalayan ng mga nakaraang presidente. Ngayon, tinayuan niya ng parang arena na tuwan-tuwa itong mga athlete, mga ka-Wonder. At ganun din dyan sa Maynila, yung mga proyekto na kailangan dyan
tuwan-tuwa si Isko nung nakaraan lang, namigay sila ng bigas. So, sabi nga ni PBBM, gusto niya, the Philippines is a friend to all and an enemy to no one. But of course, before you say that, you have to fix your own country. Para ka naghuhugas ng baso eh. Bago mo hugasan yung labas, yung loob muna. No? Bago mo anuhan yung ibang tao, yung sa loob muna, yung sarili mo muna. That is what PBBM is exactly doing. Yan ang ginagawa niya. Kaya gustong-gusto siya ng mga dati niyang katunggali. Except dito sa mga DDS. Kaya balikan natin ito, no? Alam natin binabanatan nila itong dilaw, no? Lagi yan na may mga banat sila kay Leni. Bakit? Although Leni hasn't declared yet to run for presidency this coming 2028. Pero again, sinabi ni Leni na hindi ko naman sinasara ang pinto. So, sinasabi na dyan, ano? Pag kailangan yung mga talagang desisyon na panawagan ng taong bayan, she will, I think, hearken to the call of the Filipino people. She would probably incline her ears to them. Dahil ito ay demand ng taong bayan na mamuno ang isang tao na para pigilan yung kabila na tinuturing nilang mga nasa dark forces. So, panoorin natin tong video mga ka-wonder, no? Nitong si Isko na in-interview nitong mga DDS dyan sa SMNI. Alam natin na hindi nila masyadong binabanatan si Isko. Dahil actually, sabi nitong si Banat Bay, na friend o wala silang problema, wala silang masamang tinapay ni Isko. Dahil si Isko, mga ka-wonder, if you can assess him, if you notice yung style niya, flexible si Isko. No? Kung naimbitahan siya sa mga channel na medyo talagang respetable, no? Talagang may kita mong formal, nakasuot siyang formal, nakabarong siya, he speaks in English, talagang makikita mo na nagsasalita siya, ini-express niya. Pero this time dito sa SMNI, no, ito po yung opinion natin at opinion ng iba. Na-notice natin, pumunta siya dyan, nakasombrero siya, marunong siya makiblend. Kasi makikita niya itong mga SMNI na to, itong mga interviewer na to, mga nakasombrero, na siyang binabash nga. Ano bang klase yan? Parang, so, tapos yun na nag-i-interview daw dito kay Inday Sara Duterte. Excuse me. So, panoorin muna natin yung video kung paano sinagot ni Mayor Isko Moreno ng Maynila etong mga DDS na ito, no? Na talagang parang, I think, may opinion tayo, no? Na they want to put something, to put words into the mouth of Mayor Isko Moreno. But listen how he responded, mga ka-wonder. Kami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganoon eh. Action Democratic ko. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko. All odds. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulats ako pagka-presidente. Message na, para Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5 ko dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Di tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba,
naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. Okay, so I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. O, edi, mayor na ako. Presidente si Bonget. Oh, mas komportable ka ako sumisang pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, mapaka-partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa Office of the President. Immaterial of... So yan mga ka-wonder, no? We noticed, obviously, Mayor Isko Moreno responded with wisdom. Kasi alam ko they are trying to insinuate using those questions na naging balimbing na raw si Mayor Isko. So sabi niya, depende sa balimbing kung yung balimbing ay matamis o maasim. Kasi meron naman talagang balimbing na ganun. Diyan sa amin, no, sa may bandang baba, may malaking lote dyan na nasa 600 square meters yung kanyang bahay. May balimbing siya dyan, lagi kaming kumakain. Pag kinain namin yung medyo saktong-sakto ay manamis-namis. Pag medyo green, of course maasim-asim. Green, speaking of green. So yun, sabi ni Mayor Isko, talo siya. And then, sabi niya, he respects the decision of the 31 million who voted for PBBM. At ang kanya ay suporta. Sinabi kasi nila na kayo ay bumabalimbing. Okay? Pag sinabi natin kasing balimbing, meron kang kinakampihan na isang grupo, isang tao, o isang grupo, o partido, and then umalis ka doon, dito ka na kumampi. Hindi. Ang kinakampihan niya yung sarili niya. Kasi bakit? That time, he was running for presidency also. Pero taulat siya, talo siya, sabi niya nga Tapos na yon kasi gusto nila ungkatin yung sugat. Gusto nila magsalita itong si Isko in national public, itong public mismo na naka-ere, para malaman nila na yung mga tagasunod ni Isko, akala nila maidadala nila kay Isko. I think they were not expecting answer like this from Mayor Isko. Kaya medyo natatameme sila. Hindi nga sila makaribat. Kasi bakit? Yung sinasabi ni Isko is with wisdom. No? Hindi nila maiput yung words sa bibig ni Isko. Kasi pag pumutok yung bibig ni Isko, nagsalita siya against the Marcos, and then of course, the follower of Isko, magiging bitter yan. At baka mamaya kumampi pa sa kanila. Pero ang sagot ni Isko, makikipagtulungan. Tapos na yun Obviously, election yun. Siraan. Tinan mo si Pacquiao. Baon na siya kay Marcos. Kasundo na sila. Tinawag sila Mayor Lenny. Kasundo na sila si Marcos. Magkaayos na sila. Pinuntahan yung Naga. Binigyan ng 500 million plus para i-build yung request ni Lenny. Kay Isko, gano'n. Yung eskwelahan dyan na limited for 500 sa paramedical, sa mga medical school. Naging 5,000 na. At ano-ano pa. Inaayos pa yung kung ano-ano dapat ayusin dyan na hindi ginawa ng mga nakaraang Pangulo. Diba? Ibig sabihin mga ka-wonder, yung sinasabi ni PBBM na unity ay ginagawa niya. He walks the talk. Hindi lang siya yung puro sat-sat na puro kasinungalingan na ganitong gagawin ko. Tapos pagdating ng katotohanan, sinabi ko ba yun? Hindi. Eleksyon yun Alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko sa mga ganyang kampiyon. So itong mga to, naintindihan nila na inaabot sila ni PBBM. Walang kaaway-kaaway. Walang boundary for the sake ng bansang Pilipinas. Ngayon, ang sabi ni Mayor Isko, Mayor ako, alang-alang sa mga taga Maynila.
At saka yung mga nasabi niya, tapos na yun, hindi mo na, gusto nila ibalik. Kasi bakit? They are now in a desperate situation. At gusto nilang humanap ng kakampi. Eh yung kakamping hindi nila makuha eh. No? Eh alam nila na ang pink at dilaw ngayon ay nakikipag-isa sa Pangulo. Gusto nilang ligawan tong si Isko kaya inaano nila, ina-expect nila na magsasalita ng neutral. Hindi eh. No? Oh, it has somehow neutral message to the public, pero ang point dito is support for the president pa rin. At pagdating doon kay Pacquiao, kita naman natin, kasama si Pacquiao. Yung mga request ni Pacquiao sa sports, binibigay ng Pangulo. No, hindi niya ito hinahadlangan kagaya nung nakaraan. Yung Yolanda ba yun, ano? Nasabi ni Mar Rojas, you are a Romualdez and the president is an Aquino. So parang nagkaroon na ng political hindrance o barrier sa gitna. Kay Marcos walang ganun-ganun. Kaya minamahal siya ng taong bayan. Kaya kayo, ito kasi desperate situation na talaga eh. Gusto nilang humanap. At kapag nagdeklara itong si Mayor Lenny na pinapasuspend pa nga, dapat nagdedeklara na siya. Huwag niya nang patagalin. No, kasi ngayon pa lang, para ka naghukay ng foundation gaya ng inuulit natin. The more na inumpisahan mo na mas malalim na yung foundation, ang itatayo mo na lang yung struktura. At yung pagkatapos nun, finishing product na, marami na mag-occupy niyan. Yung mag-occupy niyan, those are the people who will support you. Yun ang tinutukoy natin. Medyo metaphor lang tong banat natin. Pero yun ang ibig sabihin nun. Once na magdeklara siya, close to PBBM, PBBM will raise her hand. And then, of course, we'll ask the support from Mayor Isko, from Pacquiao. Tapos, itong si Sara Duterte, yung grupo nila. By the way, itong kanyang impeachment, alam niyan, tagilid siya. Kaya ipinupush nila itong si Baste. Pero, huwag po tayong pakakampante. Baka mamaya, yan ay mga strategic move lang. Na in other words, kahit na sumuporta sa kanya yung mga grupong, kultong grupo, kultong relihiyon, kung sino man yan, hindi uubra. Hindi uubra. Kapag itong mga grupong ito ay nagkaisa at nakikita nila kung sino talaga yung villain na talagang dapat pigilan makaupo. So maganda ang sagot ni Mayor Isko. I salute Mayor Isko. No, walang bitterness. Support lang. Ganon din kay Mayor Lenny. Walang bitterness. Support. Walang bitterness kay Pacquiao. Support. At lalo na itong isang formula bibitawan natin no. Pero maging wise po sana yung mga supporter ni Pacquiao. Baka kasi gayahin gawin ng kabila na kung si Pacquiao ay lalapitan, of course, ni Pangulong Marcos, na which is positive. Kasi ang dala ni Pacquiao is mga Christian spiritual group. Marami po yan. Pag sinabi mong Christian group, marami mga kapastoran dyan na naririnig ko sumusuporta. Yan po, malaking entourage ni Pacquiao na maaring sumuporta kay Mayor Lenny. So, yung baton ay hawak ngayon ni Mayor Lenny. Magsalita na lang siya. And the people, of course, are looking up and expecting something from her na ayusin niya. Although wala naman bahid corruption tong si Lenny Robredo. Wala nga yung confidential funds. No? Wala nga yung kung ano-ano. Kumpara dito kay Sara Duterte. No? Na may confidential funds, may kung ano pang, ano ba yung isa kanya? Security, may isa pa siya, no? Na mga fund na ginagamit. Na nagtataka sila bakit sa DepEd kailangan yan. Anyway, binigay na. At pinababalik sa kanya itong 375 dagdag dyan sa 73 million. No? At marami pang uungkatin. Sabi nga ni Falsis, kung susuma total, 8 billion ang pinag-uusapan dito, mga ka-wonder. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nyo yung wisdom na sagot ni Isko dito sa mga SMNI media. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.